Presentation pa lang, mukhang masarap na. Tikman nga natin. First bite. Approve. At dahil katatapos lang ng Pasko at wala na kaming makain, napagpasyahan ko na humingi na lang ng kamuting kahoy sa aking kaibigan. At ang sabi niya, mag-harvest ka lang doon. Lahat ng nakuha mo ay iyo na. Siyempre, pagdating natin, nahiya din tayo. Kaya isang puno lang sa atin, sapat na. At ito na nga yung na-harvest natin. Napaka-basic naman kung ilaga ko lang. Kaya ito, pinahirapan ko yung sarili ko. Ang hirap pala magkudkod dito. Napakadelikado at kunting mali mo lang ay siguradong masasaktan ng kamay mo. Gaya ng pananakit ng jowa mo. At pagkatapos nga ng isang araw ay natapos ko din na pagkayod nito. At pagkatapos, gamit ang tila, ay pinigaan ko na ang nadurog na kamuting kahoy. Gaya ng pagpiga sa'yo ng jowa mo. Shoutout nga pala sa mga mahigpit na jowa. At pagkatapos nga natin pigaan, ay paghiwa-hiwalayin lang natin yung mga namumuo. Isusunod na natin ang paglagay ng 1 cup na puting asukal. At pagkatapos, mekos-mekos lang natin ito. Sa pagkakataong ito, ay i-prepare naman natin ang bukayo filling na may gata. Antayin lang natin kumulo at pagkatapos, lagyan na rin natin ng 1 cup na pulang asukal. At mas maganda, lagyan na rin natin ng muscovado sugar. Mekos-mekos lang ulit natin hanggang matunaw yung asukal. Gaya ng pagtunaw ng pagmamahal sa'yo ng jowa mo. At kapag sure ka na iniwan ka ng jowa mo, ay sorry. Kapag sigurado ka na natunaw na yung asukal, ay ilagay na natin yung kinayod na buko. Haluin lang natin palagi hanggang sa lumapot at para hindi masunog yung ilalim. Kapag nakuha na natin ang tamang texture o kapag malapot na, ay pwede na nating hanguin. At parang nasobrahan pa yata sa gata. Pero pwede na yan. At dahil ready na ang filling, ihanda na natin yung paglalagyan. Pahiran lang natin ng oil, margarine or butter at kung anong available sa inyo para hindi dumikit at madaling makuha ang puto lanson sa kanyang molder. Ang ginamit ko lang dyan ay molder ng puto at binutasan ko lang sa ilalim ng barena. At ilagay na natin yung kinayod na kamuting kahoy, lagyan ng palaman at takpan natin ulit. Pakuluin lang natin yung tubig sa steamer at pag kumulo na, saka natin ilagay yung puto lanson. Lutuin lang natin ng 20 to 25 minutes ang ating puto lanson. Pagkatapos nga ng 25 minutes ay ready to eat ng ating puto lanson. Para mas lalong sumarap, lagyan pa natin ng top filling na bukayo. Sa pagkakataong ito ay titikman na natin kung pasado ba ang ating niluto. First bite, approve ang panglasa at pwede pang gawing pang negosyo. Yun lang.